Ngayong araw ng August 9, 2026, magandang araw mga kababayan. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Dito natin hihimayin ang mga detalye, lalo na't nakataas pa rin ang ating mga rainfall warnings dahil ho sa matinding epekto ng habagat o ang southwest monsoon na pinalalakas ng isang bagyo sa labas ng ating bansa. Bago natin ipagpatuloy, i-share nyo yung update natin para mas marami ho ang makapanood at maging handa ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga apektadong probinsya. Ako po muli si Kuya Tony, ang inyong weather forecaster na laging nagpapaalala na mas mabuti na po ang maging handa kaysa po malagay tayo sa alanganin sa panahon ng mga kalamidad. Ngayon po, alamin natin kung ano ba talaga ang nagdudulot ng patuloy na mga pag-uulan sa malaking bahagi ho ng Luzon at Visayas. Sa kasalukuyan po, tatlong sama ng panahon ang ating binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero huwag po kayong magpanik, isa-isahin natin ito para malinaw sa lahat. Dito natin sisimulan sa pinakamalapit sa atin, itong typhoon na may international name na Dolphin. Ayon po sa huling datos ng PAGASA, ito po ay huling namataan sa layong 825 kilometers north-northeast ng extreme northern Luzon. Nasa labas pa rin po ito ng ating PAR at hindi inaasahang maglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero kahit nasa labas ito, itong bagyo na ito ho ang kasalukuyang nagpapalakas at humahatak ng ating southwest monsoon o habagat. Para po maintindihan nating mabuti, kapag may ganitong kalakas na bagyo sa ating silangan o hilaga, para po itong higanteng bentilador na humihigop ng moisture mula sa karagatan papunta sa ating kalupaan. Makikita natin dito sa ating satellite images, itong mga makakapal na nimbostratus clouds dito sa West Philippine Sea. Umaabot po ito sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas maging dito sa western section ng Mindanao. Ito po yung mismong nagiging dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang buhos ng ulan kahit walang direktang bagyo na tumatama sa atin. Dahil diyan, naglabas po ang PAGASA ng mga heavy rainfall warnings, isa-isahin po natin ang mga probinsya na kailangang mag-ingat ng husto, posibleng umabot ng higit 200 mm ang ibubuhos na ulan sa mga probinsya ng Ilocos Sur at Benguet simula ngayong araw hanggang bukas. Ang 200 mm po na ulan ay napakarami, hindi po ito biro. Kaya sa mga nakatira po dyan sa mga bulubunduking bahagi ho ng Cordillera at Ilocos, napakataas po ng banta ng landslide o pagguho ng lupa. Malambot na po ang lupa gawa ng sunod-sunod na pag-uulan, kaya kung nakatira po kayo malapit sa mga bangin o sa paanan ng bundok, mas mabuti pang lumikas na muna tayo habang maaga pa. Samantala, nasa 100 hanggang 200 mm naman po ang inaasahang ulan sa La Union, Abra, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Diyan po sa buong western seaboard ng Luzon, direktang salo po ninyo ang hangin at ulan na dala ng habagat. Dito sa Metro Manila at mga karatig probinsya, asahan natin na magkakaroon ng tuloy-tuloy na pag-uulan. Lalo na po sa mga low-lying areas, konting buhos lang po ng malakas na ulan. Mabilis na pong tumaas ang tubig kaya yung mga papasok po sa trabaho, magdala po palagi ng payong at bota. Para naman po sa mga probinsya na makakaranas ng 50 hanggang 100 mm na ulan, kasama dyan ang Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Oriental Mindoro at Antique. Alam naman po natin na sa Bulacan at Pampanga, lalo na yung mga lugar na malapit sa catch basins, mabilis po talagang bumaha. Kaya iangat nyo na po yung mga appliances nyo at isecure ang mga gamit. Dumako naman po tayo doon sa dalawa pang sama ng panahon na malayo sa atin. Mayroon ho tayong tropical depression na mahigit 3,000 kilometers pa ang layo sa silangan ng extreme northern Luzon at isa pang low pressure area na nasa 1,795 kilometers na posibleng maging bagyo sa loob ng 24 oras. Pero wag po kayong mag-alala, itong dalawa ho ay kumikilos papalayo at hindi natin inaasahang papasok sa ating PAR sa mga susunod na araw. Walang magiging direktang epekto ito sa ating bansa. Inaasahan natin na posibleng humina ang mga pag-uulan pagdating ng Lunes ng hapon hanggang Martes kapag si Typhoon Dolphin ay inaasahang maglandfall na sa bansang China at tuluyang humina.
Kapag humina na po si dolphin, hihina na rin po ang paghatak nito sa ating habagat. Bago po ako magtapos, may nakataas pa rin ho tayong gale warning sa seaboards ng extreme northern Luzon, particular na sa Batanes at ilang isla ng Babuyan Islands. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Mas mahalaga po ang buhay kaysa sa huli natin ngayong araw. Lagi ko pong pinapaalala, isecure natin ang ating mga importanteng gamit. Ilagay po sa plastic ang mga importanteng dokumento tulad ng mga birth certificate at mga IDs. Mag-imbak po ng malinis na tubig at pagkain. Ang kaligtasan po ng ating pamilya ay laging nakasalalay sa ating pagiging alerto at palaging handa. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy ko pong susubaybayan ang anumang pagbabago sa weather conditions natin. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pa-share at pa-like po ng ating video para umabot sa mas marami nating mga kababayan. Mag-ingat po tayong lahat.